Alright, China, may bagong video daw na inilabas. Ito daw yung video ng umano'y patuloy na reinforcement ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Meaning, pagdadala ng armas, pagdadala ng construction materials. Nire-reinforce nila yung BRP Sierra Madre para tumagal pa o para hindi agad-agad masira. Yun ang ayaw ng China na ginagawa ng Pilipinas daw. Kaya nagagalit sila sa atin, mga tol. So eto, panoorin natin to, mula naman to sa GMA Integrated News. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Sa kabila ng huling insidente ng pangaharas ng China sa mga Pilipino sundalo sa Ayungin Shoal, naniniwala si PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi pa panahon para manghingi tayo ng tulong sa ibang bansa. Tama na yung ganong paliwanag. Hindi pa panahon para manghingi tayo ng tulong. Basta hindi lang magandang sinasabi nila, nagpapaliwanag tayo para sa side ng China. Kung napanood nyo yung last reaction natin, mga tol, iba. Hindi maganda. Naglabas naman ang isang Chinese tabloid ng video ng anilay ebidensya ng patuloy na reinforcement sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Nakatutok si JP Soriano. Sa ulat ng Global Times, ang tabloid newspaper na pag-aari ng Chinese Communist Party, sikreto umanong nagdala ng materyales ang Pilipinas para sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, batay sa video na eksklusibo nilang nakuha. Mukhaan nila itong may kargang mabibigat na gamit na tinukoy nilang bilang large quantities ng construction materials. Ayon pa sa Global Times, gabi ginawa ang pagdala ng material sa BRP Sierra Madre at nag-welding pa ang Philippine military personnel. Walang binanggit ang Global Times kung kailan kuha ang video na ito. Sa press briefing ng China. So, anong problema ng China? Anong pinaglalaban nila kung nagdadala ng materyales ang Pilipinas dyan? Siyempre, kung hindi aayusin ng Pilipinas yan, babagsak yung barkong yan. O paano na yung outpost ng Pilipinas ngayon dyan? Oo nga pala, no? Kasi nga inaangkin nila yan lugar na yan, mga tol. No? Inaangkin nila yung lugar na yan. So isa sa mga dapat ipaglaban ng Pilipinas is yung patuloy na pag-ukupa natin dyan sa lugar na yan kasi atin naman talaga yan, mga tol. At dapat nga maituloy yung gusto nang mangyari ng mga senador at ng gobyerno, di ba? Na magkaroon ng permanent shelter dyan, di ba? Ewan ko na lang kung ano pang gawin nila, mga tol. Baka mas lalo silang magwala. China Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ang mga nangyari sa Ayungin Shoal ay dahil daw sa hindi pagtupad ng Pilipinas sa pangako nito kaugnay sa BRP Sierra Madre. Yan na naman. Yan ang nakakasama, mga tol eh. Kung wala sanang nangako, mga tol, wala sanang pinaghihimutok tong bansang to eh. I would like to stress again that what led to the current situation at Renai Jiao is very clear. The root cause is that the Philippines breached its commitments. Yan ang problema. The root cause daw. So ibig sabihin, problema talaga yung nangako na itinatanggi nilang may ibinigay silang pangako. Ayaw na natin magbanggit, mga tol, kung sino-sino yung mga yun. Nagpapasahan naman sila eh. May nagsasabing meron daw kasunduan. Sinasabi naman wala daw kasunduan. Bahala na tayo dyan. Bahala na kayo dyan. So the root cause is that the Philippines breached its commitments, refused to tow away the warship illegally grounded at Renai Jiao for 25 years, and kept sending its construction materials to reinforce the warship. Ay naman talaga. Sino kaya kasi yun nangako dyan eh? Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines kaugnay sa ulat ng Global Times at sa pahayag ng China. Kaugnay naman sa insidente sa Ayungin Shoal nitong Lunes kung saan may dalang mga kutsilyo, sibat, machete at mga palakol ang China Coast Guard. Wala, hindi armas yang mga yan. Hindi armas yan. Sabi ng Malacanang, hindi yan armed attack. So it means hindi yan armas. Nanangharang sa mga taga-Philippine Navy. Muling nanawagan ng DFA sa China na sumunod sa international law, lalo na sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award na nagbabasura sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Nauna nang sinabi ng National Maritime Council na hindi maituturing na armed attack ang insidente.
at patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mapayapa at diplomatikong pakikipag-usap sa China. Yun na yun, sapat na yun yung paliwanag na yun Pagpapatuloy na lang natin yung mapayapang paglutas at pagresolba nito. Ayaw nating pumasok sa gera dahil unang-una hindi natin kakayanin at hindi pa ganun kasigla o kalakas ang ating ekonomiya. Sapat ng paliwanag yun Intensyon ng Philippine government is to do the resupply operation last Monday. Ang objective ng China ay harangin ang resupply operation. That's how simple we should look at the last incident. Sinang-ayunan ito ng isang maritime law professor. And so a single incident, no, even though it might be serious and might constitute an unlawful act under international law, no, that is not yet sufficient ground, no, for the initiation of hostilities, no, such as in the exercise of self-defense, no, or collective self-defense. Ayon pa kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea. And right now, we don't see any reason that we will be requesting any foreign actors to support our ordinary and routine resupply mission to BRP Sierra Madre. O asahan nyo na mga tol na napakarami pa nating mapapanood na ganito. Asahan nyo na mga tol, baka mas balala pa sa mga susunod na pagkakataon. Asahan nyo na. Ayon sa PCG, base sa NMC meeting kahapon, magpapatuloy ang regular at routine RORE mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Para sa GMA Integrated News, Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Ako masasabi ko mga tol tama yung sinabi ni Franz Castro no? Do ayoko sa kanya mga tol sa maraming kadahilanan, pero dito sa sinabi niyan to, medyo ano ako sa kanya, sang-ayon ako sa kanya. Lumamya talaga yung ating gobyerno. Napakatapang ni President Marcos nung nagsasalita siya dun sa ibang mga bansa, di ba? Pero etong nakaraan, well, kung iintindihin naman natin mga tol at talagang magiging bias tayo sa gobyerno natin at hindi na tayo nag-iisip pa, sasang-ayunan naman talaga natin yung sinasabi nila Pero ang kadahilanan lang naman talaga mga tol kung bakit ganito ang pagtanaw natin sa nangyari is ayaw na nating lumala pa. Ayaw na nating pataasin pa ang tensyon. Kaya Pilipinas na mismo ang nag-adjust. Gobyerno na ng Pilipinas mga tol ang nagpaliwanag para sa side ng China para yung mga Pilipino hindi na masyadong manggalaite. Kasi mga tol, kahit sa ang social media makikita mo tong isyung to, talagang pinag-uusapan, viral to, trending to mga tol Marami na mga Pilipino ang bumoboses na para dito. So para mabawasan ng tensyon at init ng ulo ng mga Pilipino, ito na, pinapaliwanag na ng gobyerno natin yung kung paano daw natin to dapat tignan. Ito ay simpleng misunderstanding. Tayo, ang objective natin is magdala ng supply, ang objective ng China is pigilan tayo. Pero ang tanong mga tol, bakit kailangan tayong pigilan ng China gayong tayo'y naninindigan na ito ay ating exclusive economic zone? 'Di ba? Ang tanong bakit sila ganun? Bakit nila tayo pinipigilan? At hanggang kailan natin to iindahin, 'di ba? Iindahin na wala na ba talagang pag-asa para maipatupad natin yung hatol ng korte na etong West Philippine Sea ay para sa Pilipinas at dapat ang China ay wala dyan at umalis. 'Di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.